Ang turmeric na sinasabi nilang mabuti sa katawan. Kung hindi mo alam at basta mo lang inumin, parang kumain ka ng lupa. Baka may lalagyan ng turmeric powder sa lamesa mo ngayon? Marami sa inyo ang umiinom nito na parang gamot, pinipilit tanggapin ang pait at lasa nito, dahil sa paniniwalang matatanggal nito ang pamamaga sa loob ng katawan at makakapayat pa. Pero nakakapagtaka, hindi ba? Ilang buwan mo nang iniinom ang sinasabi nilang napakabuting ito, pero bakit masakit pa rin ang tuhod mo? Bakit matigas pa rin ang mga daliri mo tuwing umaga at hindi pa rin gumagalaw ang tiyan mo? Gusto kong ikwento ang tungkol kay Aling Nena, isang 72 taong gulang na dumalaw sa aking klinika. Siya ay mahilig sa paglalakad sa bundok sa buong buhay niya, ngunit dahil sa pagkasira ng cartilage sa kanyang tuhod, hindi na siya makapaghiking, ang kanyang paboritong libangan. Isang araw, narinig niya sa Lee na napakagaling ng turmeric para sa pamamaga ng kasukasuan. Mula noon, sa loob ng isang taon, talagang masigasig siyang sumunod sa payo. Tuwing umaga, maglalagay siya ng tubig sa kanyang boteng panghiking, maghahalo ng isang kutsarang turmeric powder, at inumin ito ng dire-diretso para simulan ang araw. Pero, ano kaya ang resulta ng kanyang check-up pagkatapos ng isang taon? Pareho pa rin ang antas ng pamamaga sa kanyang tuhod tulad ng isang taon na ang nakalipas. Sa halip, nagkaroon pa siya ng bagong sintomas tulad ng paglabo ng tiyan at heartburn. Nagrereklamo si Aling Nena, "Doktor, hindi ba lahat ng sinasabi niyo sa RIE ay kasinungalingan? Kumain ako nito araw-araw sa loob ng isang taon nang walang liban, paano nangyari ito?" At nagalit siya. Hinawakan ko ang kamay ni Aling Nena at mahinahon na sinabi, "Aling Nena, walang kasalanan ang turmeric. Ang problema lang po ay sa loob ng isang taon, itinapon niyo lang sa kanal ang mahalagang gintong pulbos." Mga kaibigan, hindi ito kwento ng iba. 70% ng mga nanonood ng video na ito ngayon ay ginagawa ang parehong pagkakamali tulad ni Aling Nena. Totoong ang curcumin, ang sangkap sa turmeric, ay parang mahiwagang pamalo na lumalaban sa pamamaga. Ngunit ang sangkap na ito ay napakahirap pasukin ng katawan. Kung inumin mo lang ito na hinalo sa tubig, kinikilala lang ito ng ating katawan bilang isang dilaw na bato, hindi isang sustansya. Kaya, hindi ito nasisipsip sa bituka at dumudiretso lang sa banyo. Gusto niyo bang malaman ang isang nakakatuwang katotohanan? Ang insidente ng demensya sa mga matatanda sa India ay pinakamababa sa buong mundo. Alam nating lahat na ito ay dahil marami silang kumakain ng kari, hindi ba? Tama. Ngunit mayroong isang mahalagang pagkakaiba. Ang mga tao sa India ay hindi kailanman umiinom ng turmeric na hinalo sa tubig. Kumakain sila ng turmeric sa isang napaka-espesyal na paraan na hindi natin maiisip. Ang maliit na pagkakaiba na ito ay nagpapataas ng pagsipsip ng 2,000 beses. Ngayon, ibabalik ko sa inyo ang nawawalang isang taon. Kung tatapusin nyo ang video na ito ngayon, mararanasan nyo ang himala kung paano magiging mabisang gamot sa loob lamang ng 3 araw ang turmeric na walang epekto kahit isang taon nyo nang iniinom. Malinaw kong sasabihin sa inyo kung ano ang 3 sangkap na pinakaangkop sa turmeric, at pati na rin ang e-golden consumption routine ni Aling Nena, 3 beses sa isang araw, na kinagulat niya. Kung excited kayo sa content ngayon, paki-like at mag-iwan ng comment na "excited" sa comment section. Ang inyong maliit na interes ay malaking tulong sa akin para makagawa ng mas magandang video. Sige, simulan na natin. Mayroon kayong isang bagay na hinding-hindi nyo dapat gawin kapag umiinom ng turmeric. Agad na ilagay ang boteng iyon. Kung inom kayo ng ganoon, kahit 10 taon pa kayong umiinom, masisira lang ang atay nyo at wala kayong makukuhang benepisyo. Ang 3 pagkakamali na sasabihin ko sa inyo ay nakamamatay na pagkakamali na karaniwang ginagawa hindi lamang ni Aling Nena, kundi pati na rin ng maraming tao na bumibisita sa aking klinika. Kung iwasan nyo lamang ang 3 ito, magiging bahagi na kayo ng nangungunang 1% na matalinong doktor ng kalusugan. Unang pagkakamali, paghalo nito sa tubig at pag-inom. Ito ang pinakamalaking problema. Dahil sinabi sa Lee na ihalo ang turmeric powder sa tubig at inumin, ginagawa ng lahat. Pero mga kaibigan, natutunan niyo sa science class noong elementarya, hindi ba? Naghahalo ba ang tubig at langis, o hindi? Hindi talaga sila naghahalo. Ang curcumin, ang pangunahing sangkap ng turmeric, ay liposoluble o may katangian ng langis. Subukan niyo kahit ilang beses na haluin ang 1 kutsarang sesame oil sa isang baso ng tubig. Maghahalo ba? Hindi, lulutang lang ito.
Pareho lang sa turmeric powder. Kung inumin nyo ito na hinalo sa tubig, hiwalay lang ito sa tubig sa loob ng ating tiyan. Hindi ito nasisipsip sa lining ng bituka at sa huli ay ilalabas kasama ng dumi. Ang iniinom ni Aling Nena sa loob ng 1 taon ay hindi ang nutrisyon ng turmeric, kundi ang dilaw na fibrous residue lang. Para lang siyang bumili ng mahal na gamot para linisin ang kanyang bituka. Pangalawang pagkakamali, hindi pagpapansin sa checkpoint ng atay. Napakahiwaga talaga ng katawan ng tao. Sabihin nating napakagaling mong umiinom ng turmeric, at sa wakas ay nasipsip ito ng iyong bituka. Kaya, saan pupunta ang curcumin na ito sa pamamagitan ng daluyan ng dugo? Diretso ito sa ating atay, ang pabrika ng detoxification ng ating katawan. Ngunit ang problema ay napakatalino ng ating atay. Tinuturing ng atay ang hindi pamilyar na sangkap na galing sa labas bilang kaaway. Para sa atay, ang curcumin ay hindi pamilyar na sustansya tulad ng kanin o tinapay, kundi isang banyagang bagay na kailangang iproseso. Kaya, binabawalan ito ng mahigpit na checkpoint ng atay na pumasok. Sa profesional na termino, ito ay tinatawag na first pass effect ng atay. Sa sandaling makita ng atay ang curcumin, sasabihin ito, ilabas ito, at itapon ito sa ihi. Kaya, kahit kumain ka pa ng turmeric sa 1 kutsara, kung magpapagawa ka ng blood test, halos wala ng curcumin sa iyong dugo. Dahil itinapon na ito lahat ng atay pagkatapos mong kainin. Pangatlong pagkakamali, hindi pagkilala sa pagkakaiba ng turmeric at temu. Sa palengke, ibinebenta ng mga lola ang temu at turmeric na parang isa lang. Magkapareho rin ang hitsura at dilaw ang kulay. Ngunit sa tradisyonal na gamot at nutrisyon, magkaiba sila. Ipaliwanag ko ng simple. Ang turmeric ay rootstock at may mainit na katangian. Sa kabilang banda, ang temu ay tuberous root at may malamig na katangian. Kung ang matatanda na malamig ang katawan ay inom ng temu, maaaring sumakit ang tiyan at magtay sila. Ang pinakamahalaga ay ang nilalaman ng curcumin. Ang tunay na turmeric ay may halos 10 beses na mas mataas na curcumin kaysa sa temu. Ngunit mura ito. Dahil mura at madaling hanapin, bumibili ang mga tao ng temu at iniinom ito, ngunit kung sasabihin ko ng matapat, 1/10 lang ang epekto. Ito ang dahilan kung bakit kahit 1 taon nyo pa itong iniinom, hindi nyo pa rin nakukuha ang epekto ng 1 buwan na pag-inom ng iba. Ngayon, malinaw na ba sa isip nyo? Ang turmeric ay isang langis kaya hindi ito natutunaw sa tubig, at kahit makapasok ito ng bahagya, tinatanggal ito ng atay, at umiinom kayo ng maling temu. Kaya, paano mawawala ang pananakit ng tuhod? Ngunit huwag masyadong malungkot. Ang mga taga-India ay napakatalino sa pagluluto ng maselan na turmeric na nalampasan ang lahat ng hadlang na ito. Hindi nila kailanman kinakain ang turmeric ng hilaw. At palagi nilang isinasama ang 2 kaibigan na ito. Sa simula, si Aling Nena ay medyo nag-alinlangan. Aba, Dosi, magbabago ba ang lahat kung babaguhin ko lang ang paraan ng pagluluto? Tanong niya. Ngunit eksaktong 1 linggo pagkatapos, dumating siya sa klinika at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Sinabi niya na hindi niya alam na ganoon pala ang pakiramdam ng magaan ang katawan paggising sa umaga. May kaibigan ba kayo na umiinom pa rin ng turmeric powder na hinalo sa tubig? Ibahagi ang video na ito sa kanila. Hindi ba tunay na kaibigan ang tumutulong sa iyo na hindi masayang ang pera at oras sa maling paraan? Ang isang pagbabahagi mo ay makakapagligtas ng tuhod ng iyong kaibigan. Ngayon ang mahalagang bahagi. Ito ang paraan para gawing mahiwagang gamot na nagliligtas ng iyong katawan ang pag-inom ng turmeric na parang nagbubuhos ng tubig sa butas na banga. Kung susundin mo lang ang pamamaraang ito, hindi ka na magsasayang ng pera at masisipsip mo ang mga benepisyo ng turmeric hanggang sa iyong buto. Ang sikreto ay napakasimple. Huwag ipadala ang turmeric ng mag-isa, kundi ipadala ito kasama ang 2 matibay na bodyguards. Ang una sa mga bodyguard na yon ay paminta. Isipin yun ng mabuti. Kapag kumakain tayo ng nilagang baka o nilagang dugo sa restaurant, basta na lang tayong naglalagay ng paminta. Iyon ay lahat ng karunungan ng ating mga ninuno. Ang sangkap na tinatawag na piperine sa paminta ay gumagawa ng isang kamangha-manghang bagay sa loob ng ating katawan. Kanina, sinabi ko na tinuturing ng atay ang turmeric bilang isang banyagang bagay at itinapon ito, tama. Pero kung kasama ang paminta, magbabago ang sitwasyon.
Ang piperine sa paminta ay nakatayo sa harap ng checkpoint ng atay at kumikilos bilang isang doorman na nagsasara ng pinto. Kapag gustong ilabas ng atay ang turmeric, sinasabi ng paminta, sandali lang, at pinipigilan ito. Napakaganda nito na. Isang grupo ng mga mananaliksik mula sa mga unibersidad sa VIA at India ang nagsagawa ng eksperimento. Nang ikinumpara nila ang pag-inom ng turmeric ng mag-isa at pag-inom nito kasama ng paminta, tumaas ang pagsipsip ng 2,000%. 2,000% iyon. Ibig sabihin, 20 beses. Ilang butil ng paminta na basta lang inilagay sa turmeric powder ay nagpapataas ng dami ng nasisipsip sa iyong katawan ng 20 beses. Nang marinig ito ni Aling Nena, napalo siya sa tuhod. Hindi ko alam na ang paminta na nasa kusina lang ay ganoong kayamanan, sabi niya. Ang pangalawang bodyguard ay langis. Sinabi ko na ang turmeric ay liposoluble, ibig sabihin, mahilig ito sa langis, tama. Kung nais nating mag-imbita ng isang mahalagang bisita tulad ng turmeric, kailangan nating magpadala ng espesyal na limousine. Ang limousine na iyon ay langis. Kapag kumakain tayo ng turmeric na hinalo sa langis, malambot na binabalot ng mga particle ng langis ang mga sangkap ng turmeric. Ang turmeric na ito na pinahira ng langis ay dumadaan ng maayos sa lining ng bituka. Parang dumudulas lang. Anong uri ng langis ang maganda sa ganitong pagkakataon? Lahat ng langis sa bahay ay pwede. Ang olive oil ay maganda, ang sesame oil ay maganda, at lalo na ang coconut oil ay mas maganda. Ang medium-chain fatty acids sa coconut oil ay naghahatid ng turmeric hanggang sa brain cells, kaya napakaganda nito para sa pag-iwas sa demensya. At ang huling sekreto ay apoy. Hindi kumakain ang mga taga-India ng hilaw na turmeric. Lagi nilang ginagawang luto ito sa langis o sa mainit na init. Napakahalaga nito. Kapag pinainit ang turmeric, lumuluwag ang istruktura ng mga particle ng curcumin dahil sa init. Ang sangkap na mahirap matunaw sa tubig at maingat sa langis ay nagiging mas madaling kapag pinainit at nagiging porma na madaling masipsip ng ating katawan. Kaya, ang pag-inom ng hilaw na pulbos na hinalo sa tubig ay ang pinakamasama at ang pagluto nito sa langis o paghalo nito sa mainit na tubig o gatas ay ang tamang sagot. Ibod natin. Ang turmeric bilang bida, ang paminta bilang doorman, at ang langis bilang limousine. Ang tatlong ito ay kailangang magkasama para mawala ang pamamaga at pananakit sa aking katawan. Nang malaman ni Aling Nena ang prinsipyong ito, ganap niyang binago ang paraan ng pag-inom niya. Sa halip na hindi masarap na tubig, nagsimula siyang uminom ng isang kutsaritang turmeric sa mainit na gatas, nilagyan ng paminta, at isang patak ng olive oil. Sa una, nagtaka siya kung anong lasa nito, ngunit pagkatapos ng ilang araw, sinabi niya na masarap ito at komportable ang kanyang tiyan. Pagkatapos ng eksaktong 3 buwan, anong pagbabago ang naganap? Ang kamangha-manghang resulta at ang detalyadong pang-araw-araw na plano ay ilalabas ko ng detalyado sa susunod na bahagi. Bibigyan ko kayo ng eksaktong schedule kung kailan at paano nyo ito dapat inumin sa umaga, tanghali at gabi. Kung nakakatulong sa inyo ang video na ito ngayon, paki-click ang subscribe button at ang notification bell. Ang inyong isang click ay malaking tulong sa akin para makagawa ng mas kapaki-pakinabang na video tungkol sa kalusugan. Sige, ilabas na ang iyong notebook at panulat. Ilalabas ko na ang buong 24 oras na turmeric routine ni Aling Nena na pwede mong simulan ngayon mismo. Ayaw niyo ng komplikado, hindi ba? Napakasimple nito. 2 lang ang kailangan mong tandaan. Sa umaga, inumin mo ito at sa gabi, iwiwisik mo ito. Una, ang gintong latte na iniinom sa walang laman na tiyan sa umaga. Ito ang sikreto ni Aling Nena kung saan siya nakakuha ng pinakamaraming epekto. Napakadali lang gawin. Painitin ang 1 tasa ng gatas sa microwave ng halos 1 minuto. Kung walang gatas, okay lang ang soy milk o almond milk. Lagyan ng eksaktong 1 kutsaritang turmeric powder. Hindi kutsara, maliit na kutsarita. At tawagin natin ang mga bodyguard na nabanggit ko kanina. Ilabas ang paminta at budbura ng 3 o 4 na beses, pagkatapos ay haluin ang 1 kutsaritang olive oil o coconut oil. Sa simula, baka ayaw mo dahil lumulutang ang langis at dilaw ang kulay na parang water bucket sa art class. Pero ipikit mo ang mata mo at inumin mo. Ang creamy goodness ng mainit na gatas ay bumabalot sa pait ng turmeric at ang maanghang na amoy ng paminta ay nagpapababa ng sebo.
Kung inumin mo ito sa walang laman na tiyan sa umaga, gigising ang mga selula ng iyong katawan na matigas sa buong gabi sa dilaw na curcumin shower. Ito ang oras kung kailan ang pagsipsip ay pinakamataas dahil sa milk fat at ang idinagdag na langis. Pangalawa, ang lihim na sandata sa hapagkainan sa gabi. Turmeric at turmeric rice. Perfect ito para sa mga tamad na maghanda ng hiwalay. Kapag nagluluto ka ng kanin, lagyan ng 1 kutsaritang turmeric powder at 1 kutsarang sesame oil sa ibabaw ng kanin, pagkatapos ay pindutin ang start button. Kapag binuksan mo ang rice cooker, magiging ginintuang, kumikinang na nutritional rice ito. At kapag kumakain ka ng ulam, lalo na ang inihaw na isda o ginisa na karne, budburan ng kaunting turmeric powder na parang paminta. Kapag nagsama ang mamantikang pagkain at turmeric, nagkakaroon ng symbiotic effect kung saan nagtutulungan sila. Nakakatulong din ito sa pagtunaw at nagpapababa ng masamang sangkap sa mamantikang pagkain. Si Aling Nena ay kumain ng ganito sa loob ng eksaktong 3 buwan. Latte sa umaga, turmeric sa gabi. Alam niyo ba kung ano ang resulta? Nagtanghal siya ng squat sa harap ko sa ospital. Ang tuhod niya na laging sumasakit tuwing bumababa ng hagdan ay malambot na ngayong nakabaluktot. Dagdag pa, nawala ang heartburn niya at gumaan ang kanyang tiyan na laging bloated. Tuwang-tuwa siya na parang bata. Ito ang pagbabago sa katawan kapag kumakain ng tama. Ngunit sandali, mayroong ilang mga tanong na kailangan nating sagutin bago kumain ng walang pag-aalinlangan. Sasagutin ko ng tuwiran ang 3 pinakamadalas na itanong ng mga pasyente sa aking klinika. Unang tanong, Doktor, hindi ba mas marami ang mas maganda? Hinding-hindi. Kung magiging sakim ka sa turmeric, magkakaroon ka ng problema. 1 o 2 kutsarita sa isang araw o 3 gram hanggang 5 gram ay sapat na. Kung kakainin mo ito ng marami sa kutsara dahil sa tingin mo ay maganda ito, masisira ang iyong tiyan at magtay ka. May limitasyon ang dami na kayang tanggapin ng ating katawan. Tandaan ang kasabihang, too much of a good thing is bad. Pangalawang tanong, pwede ba akong uminom nito kung may gallstones ako? Dapat maging maingat ka dito. Ang turmeric ay nagpapasigla ng pagtatago ng apdo. Ang mabilis na paglabas ng apdo ay maganda para sa pagtunaw, ngunit para sa mga may gallstones, maaaring gumalaw ang mga bato at bumara sa bile duct na nagdudulot ng matinding sakit. Ang mga may gallstones o biliary tract disease ay hindi dapat uminom ng turmeric at dapat munang kumonsulta sa kanilang doktor. Pangatlong tanong, nag-aalala ako sa kidney stones, okay lang ba? Ang turmeric ay naglalaman ng sangkap na tinatawag na oxalate, tulad ng spinach. Ito ay maaaring maging sanhi ng pagbuo ng bato kapag nakikipag-ugnayan sa calcium. Kaya, ang mga nagkaroon ng kidney stones noon ay dapat maging maingat. Kung gusto mo talagang uminom nito, dapat uminom ka ng doble ng dami ng tubig kaysa sa karaniwan. Ngayon, naiisip mo na ba ang larawan? 1 tasa ng mainit na golden latte sa umaga, kasama ang mamantikang ulam sa mesa. At huwag maging sakim, 1 o 2 kutsarita lang sa isang araw. Hindi mahirap, hindi ba? Ang maliit na ugali na ito ay magtatakda ng iyong kalusugan sa loob ng 10 taon. Ngayon, buksan ang iyong refrigerator at tingnan kung may gatas, at kung sinumang handang simulan ito bukas ng umaga, mag-iwan lang ng comment na simulan sa comment section. Susuportahan ko kayo para hindi mawala ang inyong determinasyon sa loob ng 3 araw. Kung mapuno ang comment section ng salitang isimulan, magiging masaya rin ako. Maraming salamat sa inyong pagtiyaga sa mahabang diskusyon tungkol sa turmeric. Ngayon, sa huling pagkakataon, itatago ko sa inyong isip ang mga pangunahing puntos na natutunan natin ngayon na parang kinukuhanan ng litrato. Ayos lang kung kalimutan mo ang lahat ng komplikadong bagay. Pero ang 3 ito ay kailangan mong isulat sa pinto ng refrigerator at tandaan. Una, huwag kailanman ihalo ang turmeric sa tubig at inumin. Ang turmeric na hinalo sa tubig ay parang nagdadaan lang sa iyong katawan. Kahit 1 taon mo pa itong inumin, parang nagbubuhos ka lang ng tubig sa butas na banga. Pangalawa, ang lifetime partner ng turmeric ay paminta at langis. Kung saan may turmeric powder, dapat laging may paminta at langis. Alam mo na ngayon na binubuksan ng paminta ang pinto ng atay at ang langis ay gumaganap bilang limusin na ligtas na naghahatid ng turmeric, hindi ba? Pangatlo, huwag kainin ng hilaw kundi painitin. Haluin ito sa mainit na gatas, lutuin sa kanin, o ilagay sa ginisa na ulam para bahagyang maluto ang turmeric.
Sa ganoong paraan, ang maselan na sangkap ng turmeric ay magiging mas madali at masisipsip ng mabuti ng ating katawan. Ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap ako ng text message sa aking klinika. Galing ito kay Aling Nena. Nagpadala siya ng isang litrato na kuha sa harap ng marker ng summit ng bundok Pinatubo na isinuko niya noon dahil sa pananakit ng tuhod. Napakagandang tingnan ang kanyang nakangiting mukha. Nakasulat sa ilalim ng litrato, "Doktor, nakikinig na ngayon ang tuhod ko. Sa natitirang bahagi ng aking buhay, marami pa akong makikita na magagandang lugar gamit ang matibay kong mga binti." Mga kaibigan, hindi ito himala. Ito ay agham. Hindi lang ang paggastos ng mahal na pera para sa ginseng at deer antlers ang pagmamahal sa kalusugan. Kung alam natin ang tamang katangian ng mga karaniwang sangkap sa ating kusina at gagamitin natin ang mga ito ng matalino, magiging daan-daang libong piso na gamot ang mga ito. Huwag masyadong manghinayang kung mali ang paraan ng pag-inom mo ng turmeric sa nakaraang isang taon. Maaari mong baguhin ito ngayon. Ngayong gabi, ilabas ang paminta sa hapagkainan at maging isang matalinong chef na nagpoprotekta sa kalusugan ng iyong pamilya. Para sa inyong malusog na buhay na may 100 taon, patuloy akong magre-research at mag-isip. Kung nakatulong kahit kaunti ang video na ito sa inyong mga kasukasuan, mga daluyan ng dugo, at kalusugan, pakiclick ang subscribe at notification bell. Ang inyong maliit na interes ay ang pinakamalaking pampalakas loob para makagawa ako ng mas magandang video. Ako ang inyong doktor. Salamat. Manatiling malusog.